ng birthday mo. Pero alam nyo ba, bago ka ilabas dito sa mundo, may sineselebrate pa sila. Tinatawag nilang gender reveal. Bago ka pala mag-face reveal sa mundong ito, meron munang gender reveal. Parang birthday celebration lang din. I-announce lang naman kung lalaki or babae yung baby. Minsan nga may botohan pa dyan kung sino ang may gusto ng lalaki or babae. Feeling ko pre, lalaki ang anak nila. Bakit naman? Kasi, ang laki ng tiyan ng asawa niya. Di ba kapag malaki daw yung tiyan, lalaki daw yan? Feeling ko babae yan pre. Ha? Bakit naman? Kasi, napansin ko, moody yung asawa niya. Di ba? Sabi nila, kapag moody daw ang buntis, matik babae yung anak nila. Ganun ba? Tignan na lang natin kung anong resulta. Kayo ba guys, nagpa-gender reveal ba yung mga magulang nyo? Or hindi na? Tingin ko naman, optional lang naman ata ang gender reveal. Nasa magulang kung i-announce ba nila or hindi na. Ayun na nga, nung bata ako, hindi ko masyado naranasan mag-celebrate ng birthday. Yung pumunta sa McDo at Jollibee para mag-party, mabigyan ng mga regalo? No. Hindi ko naranasan yan. Bakit? Kasi hindi naman kami mayaman. Mga magulang ko, mga practical yang mga yan. Kapag nagpa-party sila, baka wala kaming kainin ng isang buwan. Kaya nung bata ako, wala akong nakikitang cake tuwing birthday ko. I do understand naman kasi wala naman kaming pambili ng cake or whatsoever. Pero may mga time din naman na nagsasabi ako ng, Ma, bakit wala akong pa-birthday? Nakaka-cringe kapag naaalala ko yung mga yun Syempre, 'di ba? Bata pa tayo ng mga time na 'yon. Naiinggit tayo kapag may mga nagse-celebrate ng mga ibang bata, tapos ikaw wala. Hu. So, dahil nasa ganong situation kami, hindi na ako masyado nag-e-expect ng birthday celebration. Ang ginagawa ko na lang, nakiki-birthday. Potek, mas masarap pala kapag ikaw yung nakikikain kaysa ikaw yung nagpapakain. Masaya maki-birthday kahit hindi ka invited. Hindi ka na nga invited, hindi mo pa kilala yung magbe-birthday. Naranasan nyo na ba yon? Yung niyaya ka ng tropa mo maki-birthday tapos hindi mo kilala yung magbe-birthday? Basta nakikikanta ka na lang ng happy birthday tapos nang dudukot ng Shanghai sa gilid. Ang kapal! Naranasan nyo bang makalimutan kung ilang taon na kayo? Meron yung one time na may pinilapan akong form tapos bigla akong napatigil sa pag-fill up kasi hindi ko maalala kung ilang taon na ako. Potek, ang ginawa ko, inalala ko kung anong year ako pinanganak. Tapos binilang ko na lang sa daliri ko kung ilang taon na ako from year na pinanganak ako hanggang sa kung anong year na ngayon. Sino dito pumupunta ng sementeryo? Sinubukan nyo bang magtingin-tingin ng mga puntod kung may kapangalan kayo? Tapos tinitignan mo din kung may ka-birthday ka? Parehas kami ng birth month. Siguro parehas kaming pogi. Uy, 1945. Pinanganak siya nung kakatapos ng World War II. Kuya, ba't andyan ka sa puntod ng lolo ko? Kilala niyo po ba siya? Hindi. Tinitignan ko lang kung anong pangalan at birthday ng lolo mo. Hehe. Akala ko ikaw yung mga taong naghuhukay ng libingan tapos kinukuha yung mga gold na singsing. Hindi grabe ka naman. Naisipan ko lang gawin yan pero hindi ko tinuloy. Alam niyo ba, pag dumating na kayo sa 20s, masaya mag-celebrate ng birthday. At the same time, hindi rin. Hindi ko alam kung ako lang nakaka-feel nito Masaya siya kasi may kainan, may regalo, andyan mga friends and family mo, at the same time, mapapaisip ka na, Potek, tumanda na naman ako ng isang taon. Alam mo yun, yung parang may buhay kang 100 HP tapos nabawasan ng 20 dahil 20 years old ka na ngayon. Ang natirang buhay mo na lang, nasa 80 HP na lang. Kaya siguro ganun ang nafe-feel natin na parang nababawasan tayo ng buhay, para i-remind tayo na i-enjoy natin ang bawat taon na lumilipas. 'Di ba? Tamang celebrate lang. If walang pang-celebrate, di hanap tayo ng ibang way para sumaya tayo sa birthday natin. So, ayun mga boyu, birth month ko nga pala ngayon. Ang wish ko lang ngayon, maging happy and successful tayong lahat. Alright. Thank you nga pala sa mga bumili ng merch natin dyan. Kay Rogie Yabe, Angel Frias, Gladys Aliga, Maria Dalia Baido, at kay... Anong pangalan niya? Siya si Barbara. Ganda niya, no? Hindi mo ako maaakit. Hindi ako para sa mga ganyang laro. Pang babae lang yan. Dito ako sa baril-barilan, pang boys. Alis na ako at makikipaglaro pa ako. Sumuko ka na at napapaligiran ka na namin. Hindi ko isusuko ang bataan. Ay mali.
Hindi ko isusuka. Hindi ako susuko. Bang! 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 Uy, tinamaan kita. Dapat patay ka na. Ha? Bakit ako? Hindi dapat namamatay ang bida. Oo nga, pero 'di ba? Dapat nabubugbog sila sa umpisa, kaya dapat may tama ka. O sige, ito na. Tama ako. Pero hindi niyo ako mapapatay. Dahil anak ako ni Cardo Dalisay. Hanggang doon lang ang paglalaro namin ng baril-barilan hanggang sa nauso ang pellet gun. Uy, ano yan? Totoong baril ba yan? Hindi, pellet gun to. Parang totoo lang. Wow, magkano naman yan? Hindi ko alam. Pinabili ko lang sa mama ko to. Nasa 100 to 120 pesos ata. Patry nga. Ayoko nga, baka masira mo eh. Sus, damot naman nito. Sobrang saya ko noon nung lumabas yon at sobrang lungkot ko din kasi hindi ko afford yon. Dahil nga sa gustong-gusto ko magkaroon noon, nilakasan ko yung loob ko para makiusap sa parents ko kung pwede nila ako bilhan ng ganon. Ma, pwede niyo ba ako bilhan ng pellet gun? Hay, ano tingin niyo sa akin? Tumatain ng pera? Sa unang attempt ay hindi nila ako binilhan, pero patuloy pa rin ang aking pakiusap sa kanila na bilhan nila ako ng ganon. At sa bandang huli ay binilhan pa rin nila ako, haha, sa tulong ng aking paawa mode. Binilhan nila ako ng pistol na pellet gun. Sa wakas, may pellet gun na ako. I will cherish you, my boy. Ingat ka sa paggamit niyan ha. Huwag mong ibaril kung saan-saan. Baka may matamaan. Sa sobrang excited ko, ginamit ko na kaagad siya. Kumuha ako ng mga plastic bottle para pagpraktisan. Oh yeah! Ang astig! Ang dali palang gamitin itong pellet gun na to. Siyempre, ipapasikat na naman natin sa mga pinsan. Oh, tignan nyo, may pellet gun na ako. Akala nyo kayo lang? Woo! Ganda ng kulay silver. Ang tanong, mas malakas ba yung pellet gun mo kaysa sa amin? Siyempre naman, bago lang to eh. So, tenes nga namin kung alin sa mga pistol namin ang mas masakit. Ang ginagawa namin para matest yun, binabaril namin yung palad namin. Kaya paalala lang sa mga bata, huwag na huwag niyong gagayahin to. Sige nga, testingin ko nga yung sayo kung masakit ba. Wala na, mahina na yung spring ng pellet gun mo. Bili ka na ng bago. Oh, sayo naman, tignan natin kung masakit pa siya. Medyo masakit pa siya, pero malapit na mabulok yung pellet gun mo. Yung sa akin talaga ang mas masakit. We, sige nga, patesting nga. Oo nga, masakit nga. Diba? Sabi sa'yo eh. Nung una, tamang baril-baril lang kami sa mga plastic bottle. Pero nung tumagal, nauso ang pellet gun war or pellet gun fight, kung ano man ang tawag nyo doon. Sa labanan na yon ay may solo, may team fight at battle royale din. Kala mo talaga parang NBI or Special Forces lang, feel na feel mo yung laro. Nung time na to, magkaibigan na kami ni Pinya at lagi kaming magkaduo sa pellet gun fight. Halos lahat ng bata noon may pellet gun na. Kaya may mga time na kapag naglalaro kami ng pellet gun, may mga nang-aambush or naghahamon ng barilan. Ouch! Men, may bumabaril sa atin. Saan? Doon banda. Tara, puntahan natin. Kayo pala yung mga bumabaril sa amin ha. Men, napakadami nila. Hindi natin kaya to. Tara, atras muna tayo. Ang pellet gun ni Pinya ay shotgun at ako naman ay pistol lang. Dadalawa lang kami kaya lugi kami pagdating sa team fight. Kailangan natin magdagdag ng kasama, men. Tama ka dyan. Tara, tawagin natin yung iba. Uy mga pre,